Nagsisimula ang pelikula sa isang prestihiyosong paaralan ng mga atleta sa Japan, ang Seitoku. Sa maulan na hapon ay nakatayo sa bubong ang isang estudyanteng nagngangalang Fua. Siya ay isang kendo major at may dalang isang bag ng mga supply, kasama na ang isang espada. Sa oras na yun ay biglang tumama ang kidlat sa isang napakalaking bato sa harap ng paaralan na lumilikha ng hanay ng misteryosong enerhiya. Tumalon si Fua paalis ng gusali at lumutang dahil sa lakas. Isang taon ang nakalipas, nawala si Fua noong araw na yun at nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Ipinakikilala tayo sa pangunahing tauhan ng pelikula at isang archery major na si Aoi. Siya ang pinakamahusay na mag-aaral sa kanyang klase ngunit walang tiwala sa kanyang kakayahan. Dahil sa parehong dahilan, hindi pa siya nananalo sa anumang kompetisyon para sa kanyang sarili o para sa paaralan. Ang matalik na kaibigan ni Aoi na si Haruka ay kaklase din niya at palagi siyang hinihikayat. Ang araw na ito ay isang normal na araw sa paaralan ng Seitoku kung saan biglang tumama ang kidlat sa mahiwagang bato sa pangalawang pagkakataon. Sinusundan ito ng malakas na pag-ulan na ikinagulat ng lahat dahil maliwanag ang araw ilang segundo lang ang nakalipas. Sa lalong madaling panahon, nalaman ng mga kabataan na ang mga patak ng tubig ay mga dugo pala. Bago nila maunawaan kung ano ang nangyayari, daan-daan na insekto ang lumalabas sa lupa at lumilipad kung saan-saan. Pagkatapos, ang mga gusali sa paligid ng paaralan ay nawala at napalitan ng isang malawak na kagubatan. Habang ang mga manlalaro ng football ay pinanunood ang nangyayari at nalilito, isang grupo ng mga samurai na nakasuot ng tradisyonal na pananamit ang lumabas. Agad nilang sinimulan ang pagpatay sa mga kabataan ng sunod-sunod. Ang kaguluhan ay naganap habang ang mga samurai ay naglakad sa paligid ng paaralan at marahas na pinapatay ang lahat gamit ang kanilang paraan. Sinubukan ni Aoi at Haruka na iligtas ang kanilang buhay ngunit nahuli sila ng isang mamamatay tao. Nagawa niyang mahiwa ang palad ni Aoi ngunit bago pa ito makakilos ng pangalawang pag-atake, iniligtas sila ni Kota. Si Kota ay kaibigan ni Aoi at ang kapitan ng Kendo Club. Bilang isang bihasang manlalaban ng Kendo, siya ay isa sa mga tao na makakaligtas laban sa mga mananakop. Tumakbo ang tatlo sa isang medyo ligtas na silid-aralan kung saan nilagyan ni Haruka ng panyo ang hiwa ni Aoi. Plano nilang manatili doon hanggang sa maging ligtas ngunit mabilis silang natuklasan. Habang tumatakbo palayo, nag-alok si Kota na siya muna ang lalaban sa kaaway at hiniling sa kanila na kunin ang kanilang mga armas mula sa archery club. Tumakbo sina Aoi at Haruka sa club habang nakikita ang mga tambak na katawan ng kanilang mga kaklase at guro na nakahandusay sa sahig. Interesado rin si Aoi sa kasaysayan ng Japan at sa mga bayani noon. Habang sinusuri ang mga sandata ng mga mananakop, ipinapalagay niya na ang mga ito ay mula pa sa panahon ng digmaang Okahazama. Ang teorya na ito ay hindi kapanipaniwala dahil ito ay nangangahulugan na ang buong paaralan ay naglakbay sa nakaraan. Sa lalong madaling panahon, ang mga natitirang mga mag-aaral ay inayos ang kanilang sarili at nagsimulang lumaban gamit ang kani-kanilang mga kadalubhasaan. Ang mga pinuno ng iba't ibang club tulad ng boxing, fencing, at martial arts ay nagsasagawa ng inisyatiba upang lumaban at iligtas ang iba. Sa isang punto, ang pakikipaglaban ay lumipat sa football team na lalong naging marahas. Papatayin na sana ng isang samurai ang isang babae ngunit nasa linya na ng pag-atake dito si Aoi gayunpaman, siya ay nanigas sa takot kaya't kinuha ni Haruka ang pana at iniligtas ang babae sa tamang oras. Pagkatapos ay sinampal niya si Aoi sa mukha at inutusan siyang ituwid ang kanyang pagkilos. Ang pagiging kabado sa isang simpleng kompetisyon sa archery ay katanggap-tanggap ngunit dapat niyang matutunan na protektahan ang isang kaibigan na nangangailangan sa anumang paraan. Bigla silang nagambala ng pagdating ng isang nakamaskara na warlord na nagngangalang Yamada. Inutusan niya ang mga kabataan na isuko ang kastilyo, kung saan tinutukoy ang paaralan. Hinihiling ni Kota sa lahat na manatili sa kanilang kinatatayuan ngunit napakarami ng mga kalaban at kakaunti na lang sila. Sa oras na yun ay biglang naghagis ang science club ng maliliit na smoke bomb mula sa rooftop na ikinatakot ng mga sinaunang sundalo. Lalaban na sana si Yamada nang sabihin sa kanya ng isang espiya na papalapit na sa kastilyo ang hukbo na pinamumunuan ni Lord Matsudaira. Si Yamada at Matsudaira ay may isang taon ng tunggalian, at alam ni Yamada na ang pakikipaglaban sa hukbo ni Matsudaira ay magiging katapusan ng kanyang koponan. Kaya naman tinawag niya ang kanyang mga tao upang umatras ngunit kailangan muna nilang dumukot ng ilang mga nakaligtas hanggat maaari.
Sinisikap ng mga estudyante na ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang mga kaibigan ngunit iilan lamang ang kaya nilang protektahan. Mahigit 100 estudyante ang na-hostage habang ang iba ay walang magawa kundi umiyak. Matapos huminahon ang lahat, sinuri ng isang estudyante ang paligid ng paaralan gamit ang drone at nakitang nawala na ang buong lungsod at ang natitirang gusali ay ang kanilang paaralan. Ilang sandali pa, dumating si Lord Matsudaira gaya ng inaasahan ngunit hindi tulad ng mga koponan ni Yamada, hindi marahas ang kanyang mga tao. Dinala nila ang mga estudyante sa basketball court para sa kanilang kaligtasan. Nagsimulang magpanik ang mga estudyante dahil hindi alam kung nasaan sila at kung saan dinala ang kanilang mga kaibigan. Upang mabawasan ang kanilang pagkabalisa, nagsalita si Aoi dahil siya ang may pinakamaraming kaalaman tungkol sa sinaunang panahon ng Japan at inihayag niya na pumasok sila sa ika-15 siglo na kilala rin bilang panahon ng Sengoku. Malapit nang maganap ang labanan ng Okahazama na siyang pinaka-nakamamatay at pinakamalupit na digmaang nangyari sa Japan. Ang malala pa, ang paaralan nila ang magiging sentro. Ang labanan ay sa pagitan ng angkan ng Oda at ng angkan ng Imagawa. Ang lalaking umatake sa kanila kanina ay si Yamada, isang kaalyado ng angkan ng Oda na sa kalaunan ay mananalo sa labanan sa kabila ng pagiging kaunti. Bukod dito, ang lalaking kasalukuyang nagdala sa kanila sa court ay si Matsudaira na kaalyado ng Imagawa clan na sinasabing matatalo sa digmaan. Matalo man sa digmaan, si Matsudaira ay magiging isa sa 3 dakilang magbubuklod sa Japan na huhubog sa bansa sa kung ano ito ngayon. Kung ang mga mag-aaral ay mananatili sa paaralan, sila ay mapupunta sa gitna ng labanan at malamang na mamatay. Natakot ang lahat at nagsimulang tumayo ngunit pinigilan ni Kota ang lahat at ipinaalala niya sa kanila na ang anumang desisyong ginawa sa pagmamadali ay maaaring ilagay sa panganib ang kanilang buhay bago pa man ang labanan. Ang matalino na hakbang ay ang payagan si Aoi na bumuo ng isang plano dahil alam niya ang eksaktong magaganap sa labanan. Hindi kinakaya ni Aoi ang tindi ng pag-asa na binibigay sa kanya ng lahat pero naalala niya ang sinabi ni Haruka sa kanya kanina kaya kumalma siya. Siya at si Kota ay pumunta kay Matsudaira bilang mga pinuno ng kanilang grupo. Dahil hindi sila kabilang sa alinman sa mga naglalaban na angkan, naisip ni Matsudaira na hindi sila nagsasabi ng totoo at inutusan ang kanyang mga sundalo na patayin sila. Mabilis silang pinahinto ni Aoi sa pamamagitan ng pagmumungkahi na magtulungan sila. Alam niya na ang kasalukuyang layunin ni Matsudaira ay maghatid ng mga gamit sa digmaan sa isang kastilyo ng kanilang mga kaalyado gayunpaman, ang puwersa ng kaaway na Oda ay nagtayo ng 2 kampo sa harap mismo ng kastilyo upang ihinto ang koneksyon nito sa iba pang bahagi ng mundo. Iminungkahi ni Aoi na salakayin nila ang unang kampo upang ilihis ang atensyon ng kalaban habang palihim na inililipat ng pangunahing koponan ang mga supply. Sigurado siyang gagana ang plano dahil napag-aralan na niya ito sa mga aklat ng kasaysayan. Ibinunyag ni Matsudaira na ang mga dinukot na estudyante ay itinago sa parehong kampo kaya hindi lamang ito magiging isang pagkagambala kundi isang misyon ng pagliligtas. Pumayag siya na makipagkasundo sa mga estudyante at pinuri si Aoi sa kanyang mabilis na pag-iisip gayunpaman, ang mga tao ni Aoi ang dapat na pumunta sa misyon dahil ayaw ni Matsudaira na madumihan ang kanyang mga kamay. Ang mga miyembro ng ilang club ay buong tapang na nagboluntaryo na makilahok ngunit kulang pa rin sila kumpara sa 500 hukbo ng Oda. Inaasahan ng lahat na sasali si Aoi ngunit nagulat ang lahat sa kanyang kaduwagan, na sinasabing kailangan niyang manatili sa paaralan upang makahanap ng paraan upang makauwi. Sa ibang lugar sa kampo, ang mga estudyanteng dinukot ay dinala sa mga kubol. Ang mga lalaki ay pinapahirapan ng ilang oras na walang pagkain o tubig habang ang mga babae ay pinagsasamantalahan. Sa gabi, ang mga estudyante ay nagsisindi ng apoy sa football field na naghahanda para sa nalalapit na labanan. Sinabi ni Haruka kay Aoi na mayroon siyang higit na potensyal kaysa sa inaakala niya. Gusto niyang harapin niya ang kanyang mga takot at makilahok sa labanan para sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, nag-ipon ng sapat na lakas ng loob si Aoi at pumayag. Sa sumunod na eksena, gumawa siya ng detalyadong plano na nagbibigay sa bawat mag-aaral ng isang gawain kung saan sila ang pinakamahusay. Pumili din siya ng isang ligtas na lugar kung saan sila dapat magtipon kung sila ay magkakahiwalay. Sa buong gabi, ang grupo ay naghanda para sa labanan at saka pumunta sa kampo ng kaaway kinabukasan. Samantala, ang mga dinukot na estudyante ay inabuso ng mga sundalong Oda. Pinatay nila ang isang babae kagabi matapos siyang abusuhin ng maraming oras at gusto pang kumuha ng 2 pang babae.
Biglang dumating ang emperor ng angkan ng Oda na si Nobunaga at pinatay ang sarili niyang mga sundalo, na sinasabing hindi niya pinapayagan ng parang hayop na pag-uugali laban sa mga babae kahit na sila ay nasa digmaan. Kalaunan ay sinamahan siya ng isang sundalo na nagngangalang Toyotomi. Kahit na galing sila sa magkalaban na angkan, si Toyotomi at ang emperador ay makikipagsanib kamay kay Matsudaira sa hinaharap at ang tatlo ay magiging mahusay na tagapagbuklod ng modernong panahon ng Japan. Sila ang magiging pinakamahalagang tao sa kasaysayan ng Japan, at hindi dapat mamatay sa paparating na digmaan para manatiling pareho ang kasaysayan. Samantala sa paaralan, nalaman ng mga mag-aaral na ang paglalakbay sa oras ay posible dahil ang kidlat na tumama sa sagradong bato ay binago ang magnetic field nito. Kung muli itong matatamaan ng kidlat ng parehong lakas, may pagkakataon na makabalik sila sa hinaharap. Matapos malaman na ang susunod na pag-ulan ay magaganap kinabukasan pagdating ng tanghali, nagsimula silang gumawa ng mga lightning rod. Isang lalaki mula sa sports club ang umalis upang hanapin ang rescue team at sinabi sa kanila na bumalik sila sa lugar bago magtanghali. Gayunpaman, nag-ulo ang kanilang plano nang ang rescue team ay inatake ng mga koponan ng Oda na pinamumunuan ng mahusay na tagapagbuklod na si Toyotomi. Isang laban ang naganap at si Haruka ay nakuha ng mga kalaban. Sinubukan silang patayin ni Aoi ngunit natakot siya na baka ang palaso ay tumama kay Haruka. Napansin din ni Kota ang kanyang paghihirap at tumakbo upang iligtas ang babae, para lamang masaksak mula sa likod at mamatay. Habang daladala ng mga kaaway si Haruka, nagpakawala si Aoi ng palaso sa unang pagkakataon at tinamaan nito ang isang lalaki ngunit nakatakas pa rin sila. Sobrang sama ng loob ni Aoi at sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at sa pagdukot kay Haruka. Ang rescue team ay walang magawa kundi bumalik na lang sa kampo ni Matsudaira. Nakita ni Matsudaira si Aoi na umiiyak sa tabi ng puntod ni Kota, at nangako siyang gagawin na mapayapa ang Japan saka sinimulan na turuan si Aoi ng sining ng kendo. Si Aoi ay dati nang nasa kendo club kasama si Kota noon pa man. Binalik-balikan niya ang mga bagay na itinuro sa kanya at ginawa sa buong gabi. Samantala, dinala si Haruka sa kubol kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Ang warlord na si Yamada na gumawa ng unang pag-atake ay dumating at masaya na makitang buhay pa ang mga bilanggo. Tinanggal niya ang kanyang maskara sa unang pagkakataon at ipinahayag na siya si Fuwa, ang estudyanteng tumalon sa bato sa simula ng pelikula. Isa siyang psychopath na alam ang tungkol sa sagradong bato at mga kapangyarihan nito. Sinadya niya itong gamitin para pumasok sa ika-15 siglo at baguhin ang takbo ng buong kasaysayan ng Japan gamit ang kanyang kaalaman sa nakaraan. Kinukutya niya ang kanyang mga dating kaeskwela dahil sa pagiging walang muwang at gusto niyang makilala bilang isang pinuno sa hinaharap. Ang kanyang mga prinsipyo ay hindi maganda at tiyak na gagawing impyerno ang Japan kung makakagawa siya ng mga pagbabago sa napakahalagang panahon sa kasaysayan. Kinaumagahan, ang rescue group na pinamumunuan ni Aoi ay handa nang makipaglaban muli. Nilapitan sila ng impormante na ibinunyag na mayroon na lamang silang 6 na oras bago ang pag-ulan na maaaring huling pagkakataon na nila upang makauwi. Kumilos ang koponan ni Aoi na sinimulan ang pagsalakay. Ang koponan ay naghiwalay sa 3 grupo. Ang una ay ang baseball team na direktang umaatake sa kampo. Sila ay umaatake mula sa ilang yarda ang layo gamit ang bola ng apoy na nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Ang pangalawang koponan ay binubuo ng mga pinuno ng fencing at karate club. Ang kanilang trabaho ay ang pumasok sa kampo at umatake mula sa loob. Ang huling pangkat ay binubuo ng pinakamatalinong miyembro ng grupo kasama na si Aoi. Sila ang naghahanap sa kanilang mga kaibigan upang mailigtas ang mga ito habang ang iba sa grupo ay ang humaharap sa mga kalaban. Ginagawa ng baseball team ang lahat ng kanilang makakaya at lumalaban hanggang sa huli. Sa huli ay nakontrol nila ang lugar ngunit karamihan sa grupo ay namatay o nasugatan ng husto. Samantala, napapaligiran ng mga kaaway ang 2 pinuno sa kabilang panig ng kampo. Nagawa nilang patayin ng isang bihasa sa espada ngunit napatay ng kalaban ang pinuno ng karate club. Dahil galit na galit sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, tumayo ang pinuno ng fencing club mula sa lupa at buong lakas na lumaban. Malubha siyang nasugatan sa huli ngunit nagawa niyang patayin ang isa sa kalaban. Samantala, ang mga nakaligtas mula sa unang pangkat ay pumasok sa kampo at natagpuan ang 2 dinukot na estudyante. Tuwang-tuwa sila sa loob ng ilang segundo bago tinamaan ng palaso ang pinakamamahal na pinuno ng baseball team. Dahil alam niyang hindi siya makakaligtas sa pinsala, nagboluntaryo siyang harangan ng mga palaso para makatakbo sa ligtas na lugar ang iba pang grupo.
Sa ibang lugar, ang huling koponan kasama si Aoy ay pumasok sa pangalawang harang at nakitang mayroon pa ring isang kumpol ng mga sundalong kaaway na naghihintay upang labanan sila. Halos imposible na sila ay manalo ngunit hindi sila umatras at walang takot na umatake sa kalaban. Sa wakas ay narating nila ang kubol at niligtas ang kanilang mga kaibigan ngunit si Haruka ay dinala ng dalawang sundalo. Sinundan sila ni Aoy at napalibutan siya ng hukbo ni Fuwa. Ilang segundo bago siya mamatay, dumating si Matsudaira kasama ang kanyang mga koponan at iniligtas siya. Ang matatalo na sana nilang grupo ay nagkaroon ng kumpiyansa sa patuloy na pagdating ng kanilang mga kakampi. Biglang naglabas ng ripple si Fuwa at pinaputukan si Aoy kaya naman nagmadali si Matsudaira at iniligtas siya ngunit siya ang nabaril sa proseso. Sa kanyang huling hininga, binigay niya kay Aoy ang kanyang espada at inatasan siyang tuparin ang kanyang pangarap na pagbubuklod. Ang kanyang pagkamatay ay nangangahulugan na nagawa ng baguhin ni Fuwa ang kasaysayan ng Japan magpakailanman. Dahil 3 oras na lang ang natitira para makauwi, hiniling ni Aoy kay Haruka na dalhin sa paaralan ang lahat ng nakaligtas. Plano niyang manatili hanggang sa mapatay niya si Fuwa at maipaghiganti ang pagkamatay ni Matsudaira. Sa susunod na eksena, magkaharap na sina Aoy at Fuwa habang pinuprotektahan ng ikatlong pinuno na si Toyotomi si Fuwa. Sinabi ng binata na wala siyang pakialam sa kinabukasan ng Japan at pinatay si Toyotomi para gumawa ng isa pang malaking pagbabago sa hinaharap. Sa isang huling paghaharap, si Aoy ay nakipaglaban kay Fuwa ngunit hindi makasabay sa kanyang mga kakayahan. Bumalik si Haruka upang iligtas siya nang siya ay papatayin na ni Fuwa, ngunit nasugatan nito ang kanyang binti na humiling sa kanya na lumayo. Sa oras na yun ay biglang nakita ni Aoy sa isang pangitain ang lahat ng namatay sa digmaan. Sa panibagong motibasyon, inatake niya si Fuwa at kinitil ang kanyang buhay. Makikita din natin na si Toyotomi ay hindi pa patay na nangangahulugan na may pagkakataon pang maulit ang kasaysayan. Pagkatapos ay dinala ni Aoy si Haruka sa paaralan bago pa tumama ang kidlat. Gayunpaman, nagpasya siyang manatili sa nakaraan upang palitan si Matsudaira at matiyak na ang Japan ay may magandang kinabukasan sa kaniyakap si Haruka bago nagpaalam. Pagkatapos, tumama ang kidlat at bumalik si Aoy sa nakaraan sakay ng kanyang kabayo. Ang eksena ay naputol ilang linggo pagkatapos ng matinding kaguluhan. Isang araw, nakita ni Haruka ang isang artikulo tungkol sa larawan ng batang si Matsudaira na nakita niya sa isang makasaysayan na website. Ito ay isang larawan ni Aoy na nakasuot ng damit na katulad ng disenyo sa panyo na ginamit niya upang takpan ang kanyang sugat sa nangyaring labanan. Sa huling eksena, napaluha siya dahil ipinagmamalaki niya si Aoy sa pagtupad sa kanyang layunin. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!